Bagong kulay ng PCX 160 nasa Pilipinas na. Mas pinaganda na nga ang performance at may latest security features pa. Kamusta mga true friend? Motocam nga pala at ngayong araw ay may kasama tayo ritong The Next Level PCX 160. Ngayon alamin natin kung ano ang mga bago dito. Last time nga ay naglabas nga ng dalawang kulay ang Honda Philippines para dito sa PCX 160. Ang kulay puti at kulay itim. Ngayon ito na ang bagong kulay. Ang tawag nga dito ay Masola Red Metallic. Umpisahan nga muna natin sa kanyang headlight. Meron nga itong stylish headlight design na talaga namang napaka-porma at kitang-kita nga natin dito. Lahat ito ay LED light na. Mapapansin nga rin natin sa bawat side nitong motorsiklo na to ay makikita natin na nakalabas yung fairings niya at nagmukha nga itong bulky tignan. Gandang-ganda rin talaga ako sa headlight nito dahil kitang-kita natin dito na malaking space na ang sinakop niya sa harapan. At bumagay din talaga sa itsura nito ang kanyang smoke visor na nagbigay din sa kanya ng mas maangas na forma. Sa left side naman, nakikita natin dito yung itsura niya. Talagang mapapansin natin yung mga linings kung paano nga ito ginawa. At mapapansin nga natin dito na talagang namang napaka-moderno na ng style na ginawa nila sa PCX 160. Sa right side naman ay makikita natin na ganito ang itsura niya. Korting-korte pa rin kahit saan nating anggulo tignan. At pagdating nga sa may bandang likuran, X-shaped 3D taillight. Merong reflectorized, andito yung ating plaka at malapad na tapalodo. Nasa right side nga yung kanyang tambucho at nasa left side naman yung kanyang panggilid. At kapag sinipat nga natin ang bandang likuran, ganito nga ang itsura niya. Papunta sa harapan, makikita agad natin ang kanyang naked handlebar. Ang sukat nga ng gulong nito sa may harapan ay 110/70/14. Ito nga ay naka-dual Nissin caliper at ganito naman ang itsura ng kanyang suspension. Naka-ABS na rin ito at naka-disc brake na rin sa harapan at ang ganda rin ng kulay ng kanyang mags. Ganito naman ang itsura ng kanyang step floor matting. Rubber nga siya at talagang makapit sa ating mga sapatos. Pwede mo nga rin palang tanggalin to kapag maglilinis ka at dito naman sa may part na to, dito na nakalagay yung ating spark plug. So hindi na natin bubuksan yung buong ka para makuha lang natin yung spark plug natin. Kaya naman good job ka dyan Honda. Syempre meron pa rin tong side stand kill switch. Isa pa rin to sa mga safety features ng Honda. At yung kanyang apakan ng ating mga angkas ay medyo pinanipis na nila at talaga namang pumantay sa fairings kaya naman nagmukhang elegante talaga ang motorsiklo na ito. Sa cover naman ng kanyang CVT ay meron nga itong dalawang kulay, ang silver at ang matte black. At sa bandang itaas naman ay ang cover ng kanyang filter. Sukat ng gulong sa likod ay 130/70/13 at syempre naka-disc brake na nga ito. At kulay gold naman ang kanyang emblem na PCX 160. Pagdating naman sa kanyang grab bar, makikita natin dito na metal siya sa may bandang ilalim pero meron siyang cover na plastic sa may bandang ibabaw. Kaya kung titignan natin siya sa may bandang malayo ay hindi nga halata na ito ay grab bar dahil kamukha lang siya ng fairings. Ito naman ang itsura ng shock sa may bandang likuran at ganito naman sa may bandang ilalim. May cover yung ating gulong para maiwasan natin yung mga putik. Ito naman yung radiator cover at dito nga natin nilalagay kapag tayo ay nagpapalit ng langis. Pagdating naman sa kanyang tambucho ay medyo malaki nga rin at may cover nga itong plastic para maiwasan natin yung pagkapasok. Dito sa side na to, andito yung kanyang kulan at pagdating sa kanyang upuan, meron na nga itong two-tone design. Talaga naman maganda rin yung korte at napakalambot din ang upuan nito. Kaya pag chinek natin sa side, kitang-kita natin dito yung pagkahulma niya na tumeterno talaga sa kanyang fairings. Ito naman yung kanyang ignition na meron nakalagay na seat at fuel. At makikita nga natin dito, kapag pinindot natin, ay mabubuksan na natin ang kanyang upuan. Kapag inangat nga natin ang upuan nito, ay meron nga siyang stopper at meron nga siyang anggulo na ganito. At pwede pa nga natin siyang maisagad ng diretsyong-diretso, katulad nga ng ganitong itsura. O di ba pantay na pantay? Unlike sa NMAX na napansin ko na hindi kayang umanggulo ng ganito ang kanyang upuan. Meron nga itong stopper and spring, may lagayan tayo ng tools, at meron din tayong lagayan ng manual. Kaya naman hindi ka mangangalay na hawakan ang ating upuan. Ngayon subukan naman natin itong half-face Ryzen helmet na may kasama pang jabber intercom. Medyo makapal nga itong helmet na to kaya tingnan natin kung magkakasya siya dito sa luggage ng PCX 160. Unang testing natin, nakataob yung helmet at kapag sinarado nga natin yung upuan, napakalaki ng space na makikita natin dito. Kaya ang ginawa ko ay binaliktad ko nga ito para ma-check natin kung papasok nga o magkakaroon pa ng pagbabago. Kaya pagkasara ko, ganito nga ang kanilabasan niya. Konting space na nakaangat pero pinush ko lang ng konti at
at nag-lock na nga siya. So pwede nga dito ang half face helmet. At nang pinindot ko nga ang kanyang seat ay umangat agad siya at eto nga kasyang-kasya ang ating Ryzen helmet na half face na may kasama pang Jabra intercom. O di ba ayos yun? Dito na rin pala nakalagay yung battery nitong PCX 160. So nasa loob na siya ng box kaya hindi ka na magrereklamo na kahit bumaha hindi mababasa ang iyong battery. At marami ka pang mailalagay dito na pwede mong baunin habang ikaw ay nasa biyahe. Ito nga ay naked handlebar at ang kanyang side mirror ay napakalaki din kaya kitang-kita yung mga nasa likod natin. Pagdating naman sa kanyang manibela sa left side, ito yung high beam, low beam, busina at syempre yung ating left and right signal. Ang isa nga sa napansin ko dito sa PCX 160, ito kanyang brake lever medyo manipis tong isang to yung nasa right side. And then yung sa may left side naman, yung parang natural lang na medyo makapal. At ang isa nga sa pinagmamalaki nitong PCX 160 ay yung kanyang digital meter panel na parang katulad sa mga kotse. Ngayon buksan nga natin ito para makita natin kung ano nga ba ang makikita natin sa panel nito. At ang una kong napansin dito ay yung kanyang left and right signal indicator na talaga namang medyo mahaba na siya unlike before na arrow lang ang makikita natin. Ito nga ang kanyang orasan. Ito naman ang kanyang fuel gauge. Dito naman nakalagay ang kanyang speedometer. Ito naman yung average kilometer per liter na tinakbo ng motorsiklo. At dito naman yung pinaka-total kung gaano nakalayo ang tinatakbo ng motor na ito. Meron nga rin tong select and set button. Makikita pa natin dito yung ating belt indicator at change oil indicator at marami pang iba. Ganito naman ang itsura ng kanyang smart key with answer back and anti-theft alarm na kapag pinindot natin ito ay sasagot naman siya. At siya nga pala guys, itong takip na nandito ay iingatan nyo dahil ninanakaw yan kahit sa parking lot. Meron nga pala tayong pocket dito sa may bandang left side at kapag sinilip mo nga yung loob, pwede ka maglagay ng basahan, cellphone at meron na rin tayong USB port. Kaya anytime anywhere ay pwede kang mag-charge ng gadget mo. Isa pa nga sa maganda rito ay may lagayan na yung takip ng ating gas tank habang tayo ay nagpapagas. Sa position naman ng ating mga paa ay komportable at pwede pa nga nating i-stretch yung paa natin habang tayo ay nasa ride. Kaya naman chill ride lang talaga kapag ito ang gamit natin. Sa part naman na to ay natatakpan yung paa natin kaya parang ang ganda-ganda niyang tignan, di ba? Parang nakatago yung paa natin habang tayo ay nasa ride. Sa height naman natin na 5'4" ay abot na abot natin ito kaya naman komportable tayo habang nasa biyahe. Chinek ko nga ang suspension nito at napansin ko nga na maganda ang play kaya naman sigurado na kahit lubak-lubak ang madaanan natin ay okay lang. At syempre usapang safety, ito nga ay naka ABS at ito nga ay naka Honda Safety Traction Control System na kung saan kinokontrol nito ang mga gulong sa oras na magkaroon ng skid o hindi magandang ikot ang ating mga gulong. Ito nga ay naka-enhance Smart Power Plus na rin. At syempre dahil si Motocarb ang pinapanood mo ay ibibigyan pa kita ng full specification ng Honda PCX 160. Ang engine pala nito ay 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled at ESP flash. Pagdating nga sa kanyang displacement, ito nga ay 160/60 or 157cc to be exact. Bore and stroke 60.0 by 55.5 mm. Ang kanyang compression ratio ay 12.0:1. Ang maximum power naman nito ay 11.8 kW at 8,500 RPM. Ang maximum torque ay 14.7 Nm at 6,500 RPM. Ang engine oil capacity nito ay 0.9 liters. Ang fuel consumption ay 45.1 km per liter. Ayon nga yan sa ating WMTC method. Pagdating naman sa kanyang overall dimension, ito nga ay 1,935 by 742 by 1,108 mm. Ang carb weight naman ito ay 131 kg. Pagdating naman sa kanyang seat height, meron nga itong 764 mm. At ang kanyang wheelbase naman ay 1,313 mm. Ang kanyang ground clearance ay 134 mm. At ang fuel tank capacity naman ito ay 8.0 liters. O diba, ang laki nun? Meron nga pala itong dalawang color variant. Sa CVS variant, meron tayong Asteroid Black Metallic at Pearl Fadeless White. Pagdating naman sa ABS variant, meron tayong matte gunpowder black metallic at syempre ito yung matte solar red metallic. At ang SRP pala nito ay 149,900 pesos only. Ano ang masasabi nyo sa PCX 160? Comment nyo naman dyan sa ating comment section para malaman pa natin kung ano yung mga nagustuhan natin dito sa motorsiklo na ito. Kaya naman, kung gusto nyo pa maging updated sa mga motorsiklo dito sa Pilipinas, please like and share and follow ang aking Facebook page at ang YouTube channel. So paano? Ride safe and God bless!